Hello everyone, it's me Abby. So for today's video, I will give you some 5 steps to how to save your money as a student na gustong magtipid. So kung ang video na to ang hinahanap mo, watch till the end. So tip number 1, as a student talaga importante yung pag-create ng budget list para ma-manage natin yung paggastos ng pera at para mailista din natin yung mga kailangan natin na dapat gastusin. Kunwari, meron kang 500 a week. So, gusto mo siyang tipirin at kung gusto mo siyang meron ka pang masave na pera. So, ang paggawa ng budget list ay importante para mailista mo doon kung ano yung dapat mong bilhin, ano yung magagastos mo in a whole week. So, tip number 2 is bring water and biscuit. Importante talaga as a student na magbaon ka na lang ng snack mo sa eskwelahan. Kasi kung bibili ka sa kantin, mahal at doble din yung presyohan doon. So, I suggest you guys na magbaon na lang kayo kung meron naman sa bahay nyo na pwedeng baonin na pagkain for your snacks or for your lunch. Kasi, malaking tulong yun para makatipid ka rin ng pera. At tip number 3 is, don't buy things that you don't need. Importante talaga yung huwag kang bibili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Tip number 4 is, avoid ordering online. Lalong-lalo na kung hindi naman din natin kailangan. Connected lang yun din sa una kong tips, pero may difference naman din siya. Iwasan din natin bumili ng mga bagay na hindi talaga natin kailangan. Lalo na kapag nakapag-order tayo online. Pag nag-order tayo sa online, sunod-sunod na yun eh. Parang gusto ko pa nito, order pa ako nito, hanggang sa maubos yung allowance natin. At manghihingi na naman tayo sa magulang natin ng allowance, hanggang sa magalit na. Diba? Kaya iwasan muna yan kasi kung alam naman natin sa sarili natin na umaasa lang tayo sa magulang natin, magtipid tayo kasi malaking tulong yun sa ating mga magulang. So tip number 5 is avoid yourself to hang out with your friends or your classmates. Importante talaga to sa lahat ng estudyante. Iwasan yung sumama sa mga kaibigan nyo na kung gumastos, wagas. Kasi hindi ka talaga makakatipid nun. At may tendency pa no na yung allowance mo in a whole week, ubos kahit sa isang araw lang. Kaya mas mabuting humanap ka ng mga kaibigan o kumaibigan ka ng nagtitipid din para matulungan mo din yung sarili mo na makapagtipid ka. So this is the end of my vlog. Thank you very much guys for listening. I hope meron kayong natutunan at may apply nyo sa sarili nyo yung mga binigay kong tips. At please guys, help yourself to be better. At huwag tayong magpapadala sa mga gusto natin na hindi naman natin kailangan at wala tayong mapapala. Thank you very much guys.